Let us come to the presence of God with in as the Holy Spirit impels us tonight. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amang Diyos, muli mo na naman po kaming tinipon ngayong gabi upang makipag-isa po kami sa iyong Espiritu na nanahan sa aming buhay. Siya lang naman po ang kailangan namin pag kami po ay maihanda namin ang aming mga sarili sa pakikipag-isa sa iyong anak na si Yesu Kristo na siyang nagbibigay sa amin ng buhay sa kanyang mga salita. At sa aming mga matutunghayang mga salita niya ay aming maunawaan kung ano ang misteryo ng sangtatlo. Kaya tulungan niyo po kami, o Espiritu Santo, na magkaroon ng kalinawagan ng aming mga isipan, mabuksan namin ang mga puso namin, ang aming mata ng aming pananampalataya upang malinaw at kami ay lumago bilang mga Kristiyanong mga Katoliko. Kapag kami po ay nababansag ang mga Katolikong liko-liko at hindi nakakaunawa ng iyong mga salita. At kami rin po ay nais po rin naman namin magdala ng mabuting balita sa aming mga kamag-anakan, lalong-lalo na sa aming pamilya at sa aming mga household. Kaya maraming salamat po sa pagkakatawag mo sa amin bilang mga misyonaryo na magdadala ng mabuting balita sa bawat isa sa aming makahalubilo sa aming buhay habang kami ay narito pa sa lupa't naghihintay ng iyong muling pagdating. Kaya hayaan mong likupin namin lahat ang mga pananalangin o magitan ng panalangin tinuro mo sa amin. Ama namin sumasalangit, kasambahin ang ngalan. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang pagpunta dito sa lupa, karano sa langit. Bigyan mo po kami ng kakanin ngayon ng Kanin sa araw. patawarin sa aming mga sala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala. Huwag mo kami ipahintulot sa tulad so ilayo niyo po kami. Inang Maria, gabayan niyo po kami sa aming mga gawain. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and Amen. 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 Magandang gabi po mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Brother Butch, take it away. Ano po kayo? Nakamit po kayo. Tayo ay nasa ikalimang linggo ng Lent. At ang ating ebanghelyo, ang title ng ating ebanghelyo, ang babaeng ng huli ng haliwa. Okay? So, ang gospel reading ay si Brother Jerome, di ba? 1:8, 1-11. Okay, ready na? Ready na, bro. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus,
Guro, ang babaeng ito'y nahuhuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay. Sa una at dalawang talata, Brother Tunying, saan pumunta si Jesus? At anong ginawa niya? Pagkagaling doon sa saan siya pumunta? Talata 1 at 2. Opo. Pagkagaling nga po nila sa bundok ng Olibo, kinaumagahay, bumaba sila, nagbalik sila sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat. Kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Talata 3 at 4, Brother Jerome, sino ang mga dumating? At anong ginawa nung dumating? At ano sinabi kay Jesus? Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalunya o pakikiapid. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalunya o pakikiapid." Talata 4, bro. Ayun na nga, at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalunya." Brother Alex, sa talata 5 hanggang 6, ano ang sinasabi ng batas ni Moises tungkol sa pangangalunya? At ano ang hangarin ng pagsabi ng mga iskriba at pariseo kay Jesus tungkol sa babaeng nangalunya? Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Yun ang tanong ng mga nandoon. Itinanong nila ito upang subukan siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Tanong, ano ang sinulat sa lupa? Yes. Brother Tunying, pakisagot naman po kung ano sinulat sa lupa. Meron muna po akong itatanong. Hindi, nagtanong na ako eh. Una na una. Paano ko sasagutin yun? Unahan ba ito? Sige, sasagutin ko kung ano yun. Sinulat. Ang sinulat ni Jesus doon sa lupa ay yung mga kasalanan ng mga tao.
Paano mo nasabi yun? Dahil kung susundin mo yung sumunod na talata, dahil doon, nagsalita si Jesus. Di ba? Kung sino sa inyo walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng ito. Sige po. Liwanag niya kung sino Magtanong sa na po. inyo ang walang may kasalanan. So, ang sinusulat niya yung mga kasalanan ng mga tao. Ang galing Kung naman. titignan mo yung logic, yung sumunod, bakit yung mga tao, nung sinabi yon ni Jesus, hindi bumato? Nakonsensya sila. Oh. Sinasabi niya nga ng batas, batuhin yung babae ng ulan niya. Pero bakit di nila binato? Yung sabi naman dito, by writing on the ground, our Lord gave everyone time to think. Yun. The Yes. scribes and Yeah. Pharisees, the crowd, even the woman. Yeah. Sa akin, ang sinulat niya, yung mga kasalanan ng tao. Opo, Nakita ng alam mga ko tao. po. Kasi Alam ko nakatingin po. sa kanya lahat eh. O, Ako, sige, alam ikaw, ko ikaw. po. Alam ko po yung sinulat. Ano yan? Ang sinulat niya kaganto. Paano nyo nahuli na nangangalo niya at nakikiapid yung babae? Yung boboso kayo, ano? Naninilip. O kasalanan yun. Oo. Unang kasalanan nilang, unang-unang kasalanan nila yun. Paano nyo nalamang nakikiapid yung babae? Siyempre ginagawa nila sa kwarto nila. Paano nyo nakita yun? May Yun ang investigador, kasalanan nila. Brother Tunying. Yung asawa nung nangangalun niyang babae, pinaimbestigahan siya. May detective. Ay, ang nagsumbong yung yung asawa. Joke lang, joke. Hindi kasi Oh, nakasaad may, dun may, eh. may Tuloy na, tanong ka daw, tuloy na. Brother Tunying. Tining, Brother, tanong mo, sagutin ni Brother Jerome. Hindi, yung sa una pa lang, sabi niyo ang utos ni Moses. Hindi ko matandaan kung saan na isulat ni Moses yung utos na kapag may nahuling nangangalun niya, babatuhin ng papatayin sa pamagitan ng bato. Wala ba sa Deuteronomy yun or sa Numbers? Wala yan, bro. Kasi ang nilagay lang doon yung related do sa Ten Commandments eh. Kasi Thou marami shalt sila, not di ba? commit Ang dami nilang adultery. laws na sinulat. Remember, 10 yung batas na binaba ni Moses, pero ilan ang nilabas ng mga para Dami. si Skriba? 630. 613. Ano ang pinamulan? Yung 10 kautusan. So tingin ko, galing yun dun sa do not commit adultery. Adultery. So doon siguro, piniliwanag, labas pa sila ng mga, kumbaga sa batas, iyan yung tinatawag nating rules of regulation. Paano mo po pa-implement yung do not commit adultery? Paano kung pag nakahuli ka ng adultery, anong gagawin mo? Anong kaparusahan? So yun yung mga, sa batas yun yung implementing rules. Di ba? So tandaan mo, galing lang sa 10, naging 613. Ganong karami ang lumabas na batas. Pero po ang sinasabi kasi utos ni Moses. Yung sinasabi, Si Moses naman ang gumawa ng mga sumusulat eh. Dinala niya, remember, ang sumulat ng 10 kautusan ay ang Diyos, hindi naman si Moses eh. Parang Diba? ano po yan. Parang katulad yan dun sa ano. Di ba meron din dun verse na sinabi niya na si Moises, tinayagan niya yung divorce. Kasi nga titigas ang Ganyan. ulo nila eh. Pero sinabi ni Christ, sa simula't simula pa, ginawa silang babae at lalaki, ganito, ganyan, ganyan, etc., etc. Yung dalawa magiging isa. Hindi dapat na maghihiwalay. Ang What God has pinag-isa put ng together. Panginoon, hindi dapat paghiwalayin. Tama. Yun, parang ganun siguro yung yung Remember, concept. yung batas na sinulat ng Panginoon Diyos, somebody will have to interpret. Ibig sabihin ka talaga, yung mga interpretation ng tao, imperfect. Imperfect. Imperfect talaga yung interpretation Yan, ng tao.
Kasi Yan, sinabi ganun. na nga ni plain and simple eh. Pero ang dami pa rin 'di ba hanggang ngayon ginagawa ng mga Mm. mambabatas natin 'yan na Mm. magkaroon ng mga loophole, ganito ganyan Yeah. para makakalusot. Tsaka yung ano, Pero pag tinignan mo yung Ten Commandments, ano ba ang sinabi doon? Thou shall not commit adultery. Di plain and mm, simple, huwag kang mga lunya, tapos. Kasi tapos. nga, ano ba ang sinasabi natin tungkol sa kasalanan? The wages Mm. of sin is death, Kaya, kamatayan. di Mm. ba? Both physically at saka spiritually. Kumbaga, sa kanila, ginawa nilang ang tawag dito, literal. Papatayin na nila. Nasa Deuteronomy 22, verse 22 yata to 20. If a man is caught lying with the wife of another man, Kaya nandyan. both of them shall die, the man who lay with the woman as well as the woman, so you shall purge the evil from Israel. If there Yon. is a young woman, Nandyan yan. virgin, Nakita ko already yun sa engaged to be Deuteronomy. married, and a man meets her in town and lies with her, you shall bring both of them to the gate of the town and stone them to death. The young woman, because she did not cry for help in town, naman because pati Kasi, lalaki pala eh, no? oo, parehas. Bakit Bakit babae babae yung lang yung pinababa Hindi siya siguro nila ayaw umamin ng lalaki? hindi siguro nila nahuli yung nakatakbo. Palos, ano? Hindi ba Mm. ganun din yung nangyari din kay Mama Mary? Kaya gusto ni Saint Joseph secretly hihiwalayan Yeah. niya kasi nga Tama. alam niya na ang kaparusahan kasi kung kumbaga parang yun ah ang tawag doon fornication or 'Adultery. 'di ba? Parang gano'n na kasi Adultery. meron siyang na siya, betrothed na siya eh. Bakit siya biglang na found out na buntis? Mm. So, ang kaparusahan nun, babatuhin din siya eh. Pero, Yeah. kaya nga, kasi nga si Saint Joseph eh, mabait siya talaga, righteous nga siya, di ba? Okay. Ayaw niya. Nasagot, Mas naiintindihan niya yung ni Lord. Yung nasagot na, Brother Tunying. Nasa verse, ano yung sagot ni Brother Tunying eh? At saka ang Yung pagkaalam ko talaga, si Moses lahat ang sumulat ng mga batas, hindi lang yung 10 utos. hindi Ang yung sumulat sa utos mo, pag-utos, God ang yun, Diyos, hindi si Moses, si Through His Moses. Son, He has written that Ten Commandments. God has given it to him. Opo. Maliban po doon, maliban sa binigay ng Diyos ang Ten Commandments doon sa bato, marami ring sinabi si Moses ng mga panuntunan nila. Mag-aalituntunin na nila yun kasi nga ang Pentateuch, kukulit nila eh. basta yung Pentateuch, yung 3 libro, na nandun ang Deuteronomy, nandun ang Exodus, nandun ang Pentateuch is Leviticus. 5, bro. Hindi 3. Pentateuch is 5. Ay, Basta Opo, hindi 5. ba lahat niya po yun, siya ang sumulat at nandun doon sa Leviticus, nandun doon pa sa Na Deuteronomy, may lahat ng mga numbers. batas, nandun doon lahat yung mga sinulat niyang batas. Oo nga. Tama. Y- Tama Na ka doon doon. si Moses talaga lahat ang nag-utos noon. yung pinakasagot talaga kay Brother Tunying, nandito lang sa binabasa nating gospel eh. Ito yung, hindi pa tayo, kasi tayo, nandun pa sa verse 9 yan eh. oo. Tama yung verse 9. Nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. O sino ba pinakamatanda sa atin? Dito sa ngayon. O yun ang sagot. Layo. Sige, Kasi tuloy ibig natin. sabihin- Nalalayo na tayo. Ibig ba Okay, sabihin kasi mas knowledgeable or may wisdom yung mas matanda? Masaktalan yung sarili Sa niya. talata 7 hanggang 8, Brother Kuis, ano ang sinabi ni Jesus doon sa patuloy nagtatanong sa kanya at anong ginawa niya habang siya ay nagsasalita? Brother Kuis. Boys, are you there? Ayan, may dalang kape oh. May Oo hawak na nga kape. eh. Ay, mamigay. Ano ba sabi ni Kuy? Or nasa chat. Ano to?
Keyword po, devotion. Keyword na siya. Diborsyo. Ah, Boys, nandiyan ka ba? Diyan ka ba, boys? Naliligo sa kape. Ayun. Ayun, Opo. ayun na. Ano po, Coach Pulit po? Talata 7. Ano sinabi ni Jesus doon sa mga nagtatanong sa kanya? At anong ginagawa niya habang siya ay sumasagot sa kanila? Hanggang 8. Talata 7 at 8. Yun naman sa inyo na walang kasalanan ang siyang mauna bumato sa kanya at muli siyang iumuko at sumulat sa lupa. Na marinig na ito, sila ay isang umalis simula sa pinakamatanda. Oh, yun nga yung sagot Okay. kay Brother Tonying. Oo nga. Tapos walang naiban kundi si Jesus. At ang Okay. mga Hanggang 8 lang. naroon pa rin sa harapan niya. Tinitignan nila si Jesus Tapos sinaroon nasaan sila. Okay. Wala na pa. Nakaparosa sa inyo. hanggang 11 mo na. Anuin mo na. Sige ba? Wala Okay. pong kinoon, sagot ng Oh. babae. Oh, Sinabi ni Jesus, hindi rin kita paparusahan, humayo ka at huwag nang magkasala. Yun. Okay. So natapos na ni Kuya Kuis, ha? Diba? So ano, keywords na tayo. Keywords, Brother Keyword Alex. na. Diborsyo daw, sabi ni Kuis, diborsyo. Keyword. Grabe. Keyword. Keyword. Hatol. O paghusga. Tama ba? Ang paghusga. Meron pang isang nagtanong sa akin Si Jesus, hindi niya rin binato yung babae. Ibig sabihin may kasalanan din daw ba siya? Hindi. Wala. Yan ang papaliwanag ko sa iyo. Mamaya sa keywords. Kasi iba Alam nga mo, yung ano niya. dito pinakita ang puso ng Diyos. Anong Hmm. sinasabi ng Panginoon Diyos? Hindi ako hahatol. Kasi sinabi niya, hindi kita husgahan. Anong ginawa niya? Pinatawad niya. Nakahanda siyang magpatawad. So, ang pinakita niya, awa. Awa at Awa pagpapatawad. ang pinakita ng Panginoon Diyos. So, dito, Keyword yan. keyword awa at hindi at walang Pagpapatawad. paghusga. Kaya nga sabi nga natin, lagi natin dyan siyang dinidescribe na He is the God of second chances. Binibigyan pa rin siya ng pag-asa. Hindi lang Actually, hindi second, second third, chances. fourth, Of fifth. all chances. Oo nga. Lahat, hindi. Kanya lang kasi kumbaga ay idiomatic expression. Okay. 77 times na eh. Oo nga. At meron pang isang keyword. Bago ka manghusga, tingnan mo muna ang iyong sarili. Di ba sinabi niya, sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng ito. So, ibig sabihin, tingnan mo ninyo yung kasalanan nyo bago kayo humusga. So, ang keyword dyan ay sumulat sa lupa. Ha? Paano kung walang lupa, simento? Sa blackboard. Lagay na lang natin kasalanan. Yan pa po. Ano? Adultery? Adultery? Adultery. Yun yung mismong kasalanan. Pero kung tutusin, hindi lang naman ng adultery yung mga kasalanan. Actually, hindi lang, oo. Hindi lang limited sa Parang ano dito, yung ano, lang adultery. yun. Ginawang sa sample. Tagalog, huwag kang judgmental. Yun na po yun. Hatol or husga. Diba? Meron pa po. Brother Tunying, ano, meron pa? Meron pa? Okay. Tutungo naman tayo sa unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay hinango kay Isaiah. Isaiah. Sino nga unang pagbasa? Ako daw po. Ikaw. Isaiah.
Ang unang pagbasa po ay hinango sa aklat ni Sa iya. Isayas, Kabanata 43, talata 16 Anim. hanggang 21. Isa. 16 hanggang 21. Yan ang sinasabi ni Yahweh na siyang gumawa ng daan sa gitna ng dagat upang maging kalsadang tawiran. Siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang kanilang mga karwahe winasak. Sila'y nabuwal at hindi na nakabangon, parang isang ilaw na namatay ang dingas. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop gaya ng mga asong gubat at mga ostrich. Sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Yan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hey. Brother Tunying, where are you? Hindi kita makita. Nagtatago ka, Brother Tunying. Talata 16. Ano sinabi ng Panginoon kay Isaias? Iyan ang sinasabi ni Yahweh Hanggang 17 na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahe winasak. Sila'y nangabuwal at di na makabangon, parang isang ilaw na namatay ang ningas. Okay. Tanong po. Ano? Ito po ba ay ang kanya po bang binabanggit dito ay ang pagdaan nila sa dagat pula? Oh, tama. Okay. Tama. Brother Jerome, talata 18 at 19. Anong sinabi ni Isaiah tungkol sa nakaraan? At anong dapat nilang tingnan na ginagawa ni Yahweh? Ang sabi ni Yahweh, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng desyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Okay. Tanong. Ano naman po ngayon ang nilalarawan dito? Ano po ba ang kanyang tinutukoy dito? Tandaan mo yung pinalo ni Moises yung bato? At ano lumabas to sa bato nung pinalo niya? Tubig. Water. Tubig. Danom. Diba? Oo. Ngayon, Pero iba po yun eh. Ito po ay magkakaroon ng dagat ng tubig doon sa desierto. Ito Kanya po nga. ba yung... Walang tubig nga doon eh.
kung if you look at the history, pinakita yon dahil doon sa ginawa niya, nagkaroon ng parang sapa pababa na galing doon sa bato. Alam nyo, nasa ano yan? Nasa area ng Saudi Arabia yung bato. Pinakita yan, nagkaroon ng historical check eh. Ang At ganda. sinasabi, ito yun. Tapos Talagang ito, hating-hati na gano'n, no? Parang tapos pinakita kung laser. saan dumaan yung tubig. Tsaka kita yung pinagdaanan ng tubig. Ayan. Yun yun. Hanggang ngayon ba may tubig pa? Wala po. Wala na. Okay. Kasi wala na doon yung kanyang bayang hinirang. Okay. Napunta na sa Israel. Nasa Israel. Wala na sa Saudi Arabia. Literal ba yan o ano lang yan? May kahulugan? Hindi, ano to talagang discovery ito. Historical, Historical facts ito, bro. Ay, yung lugar, may ganun nangyari. Ah, Nangyari talaga to. Napanood ko sa parang Discovery Channel. Ganda nung hindi ko napuntahan, sayang. It's going to take hours. Tsaka yung Sinai na sinasabi, wala daw po sa Egypt yun, nasa Saudi Arabia. Yung Mount Sinai. Kasi nakabakod yun before pero ngayon napupuntahan na daw. Yeah. Dati ayaw nila papuntahan. Okay. Kasi makikita mo yung bundok talaga na yung sunog yung ibabaw. Okay. Susunod sino? Brother Alex, talata 20 at 21. Anong gagawin ng mga hayop na mabangis na galing sa desierto dahil sa ginawa ni Yahweh? Okay. Para sa kanyang bayang hinirang. Okay. Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop gaya ng mga asong gubat at mga ostrich sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Kita mo, dito na pala yung purpose talaga ng mga anak ng Diyos. Tama. Dapat daw lagi siyang papurihan. Dapat laging papurihan. Okay. Ngayon, tanong po, ano pakialam nito sa babae nangangalo niya? Yun niya hanapin natin, kapatid. Doon sa babae nangangalo niya, ang sinasabi doon, hindi ka hinuhusgahan ng Panginoon Diyos, kundi binibigyan kanya ng awa. Ngayon, ano ang relation dito? Dito ang pinapakita ng Diyos na pag ikaw pumunta sa Kanya, siya ay nakahanda. Bigyan ka ng magandang kinabukasan sa disyerto na walang tubig, gagawa siya ng ilog. Diba? Yun ay tinatawag na blessings. Naging facilitator na tuloy ikaw, Brother Tunying. Oo, di ba? Di ba? Tama ba yung Brother Tunying? Yun yung relationship doon kasi ang Diyos na handang nag-awa. Ano ngayon sinasabi? Dapat kang pumunta sa Kanya kasi siya nakahanda kang bigyan ng magandang kinabukasan. At dito nakikita, ang disyerto kasi doon talagang grabe. Wala nabubuhay. Pero dahil ito po parang He's always preparing a way for us. Preparing yan. Tama yung prepare. Yung kinakanta natin, prepare the way. Parang yun yung pinaka-tag dito. Kung paano ibududuktong doon sa gospel. Ayan. Prepare the way. Yung babae, iba binigyan pa rin niya ng daan para magbago. Yung sa verse 18, di ba, sinabi doon, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. So parang yan din yung sinasabi niya sa mga yung pinakamatanda. Sa mga nagtanong, mga eskriba, huwag na kayong alalahanin. Diba? I did not condemn you nga ng pagkakataon para magbago. So, ibig sabihin ngayon, pwede na rin mga niya. Ay, hindi siguro. Paano mo nasabi yun? Paano pwede? Paki-explain mo nga paano nangyari. Brother Tunying, tama yung sinasabi mo. Pwede talaga, kaya lang there's a consequence pagka nangalunya ka. Paano mo nasabing pwede na? Sinabi ba ni Jesus yon? Hindi naman sinabi ni Jesus, pero ginagawa mo kasi, di ba may free will tayo? Di ba? Kaya yun, sabi niya nga, sin no more Ano ba yun?
Ibig Yeah, sabihin kaya nun, nga kasi sinasabi niya noon ni Brother Tunying pwede namang ano niya. so, Actually kay Lord hindi. Hindi nung pwede. sinabi Kasi ni Jesus na kasalanan. sin no more, ibig ba sabihin, pwede ka na mangulunya? Hindi, Nga hindi eh. na pwede. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan, ang sabi niya eh. O, paanong sinabing pwede nang Brother Tunying, mangulunya? parang mambabata sumahanap ng loophole. May bumubulong sa kanya. May bumubulong sa kanya. Kaya na, Brother Tunying, ito yung kasagutan, no? Sa Salmo 103 verse 10. Ano sinasabi? Hindi niya binibigay yung parusang deserve natin, kundi hindi niya tayo sinisingil ayon sa kasalanan natin. Anong binibigay ng Diyos? Awa at pagmamahal. Ang sabi sa salmo natin dito sa Sunday is gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. O, di ba? Ito yung ano sa first reading. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Kapakikanta. Kaya nga, ang ibig ko sabihin, sige lang, gumawa lang kayo ng gumawa ng pakikiapid. Pagkatapos, patatawarin ka naman eh. Ang hindi siguro. Paano Hindi, habang si Jesus ginagawa mo, nagsabi doon yun ka na ikaw ang nagsabi nun. Hindi paano nga. kung habang ginagawa mo, bigla ka doon natigok? Di Hindi ka wala pa na, nakikitawad. wala na dyan. Patay ka na. Ay di, pagdadasal nyo na lang ako kasi nga, nasa purgatorio pa lang naman ko. Brother Mortal Alex. sin yun. Pag mortal sin, hindi sa purgatorio. Wala ka. Okay. Gumagawa talaga siya ng loophole. Keywords tayo. Ang lulupit nyo! Mangbabatas. Hindi, malupit ka. Gumagawa ka ng ano. Dahilan. Mangbabatas talaga siya. Gumagawa ka ng dahilan para sumuway. Keywords na tayo. I think yung sinabi ni Alex na prepare the way is a very good keyword. Di ba, Brother Alex? Pang-advent na yan ah. Ano bang di ba parang advent din naman itong Kaya lang, mas John the mataas pa nga Baptist. ito eh. Mas mataas na ito yung pinakamataas na di ba kaya nga mga mahal na araw. Mas mahaba. 4 weeks. 6 weeks to eh. 4 weeks Alin? lang yung sa Advent. Ay, yun, yung preparation. Pero yung mahal na araw is di ba? Semana Santa, yung 1 week. Holy Week. Sige, magsulat muna tayo sa lupa para makapag-isip pa si Brother Tunying ng kanyang mga rebuttal. Ano ba nagla? English na lang ha. Paano ba yung gagawing ito? Tatagalugin. Maghanda ng Maghanda ng daan. Andyan naman nakalagay sa di ba, verse 9, gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto. At magkakaroon Gumawa ng daan. O parang sinasabi na gumawa ng paraan, ang Panginoon, para tayo ay muling makapiling niya at mapatawad. Para mag-listen kayo. He has come. At andyan si Romualdez. Huwag tayong maging tagapagsalita ng kasinungalingan. Ano nangyari sa Kung ba't nagkagano? The real crime is down. Nawala yung screen share? No, nawala. Hindi, nasa taas yung mo. Yung, yan. Sorry. Nabago yung aking sinishare. Kois, pahingin ng kape. Oo nga, hindi nagbibigay ng kape. Kanina pa yan hawak-hawak mo. Bigay mo na Sarap yan. ng kape. Meron na po. Yung sinabi mo, yung Ayan, gumawa ng daan. At pumunta sa Diyos na nagbibigay ng kaligtasan, kapayapaan, at grasya. Isa verse 18 din na ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa yung kasalanan. Tama. Ibigay ng kaligtasan. Ano ba yun? At kapayapaan?
Ano, Brother Jerome? Forget the, the past. Kalimutan. Parang sinasabi niya, forget the Kalimutan past. ang nakaraan. Huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Si Brother Tonying kasi, inaalala pa yung mga nakaraan niya eh. Ang sabi nga Ang haba ni, nito. ang sabi nga ni Father kanina, Kalimutan na. sabi ni Father, maigsi na ang buhay natin. O, di ba? Kalimutan nyo na lahat-lahat yung mga nakaraan. Ang isipin nyo yung paano kayo pupunta sa langit. Ayun. Yun. Bakit mo naisip na makikipag-apid ka pa? Oo nga. For the last time, Oh, Ano pa ba? May hirit pa. Higirit pa talaga. maiksi ang panahon ha. Maiksi ang panahon. kaya Madalas. maigsi na panahon. Samantalahin nyo na for the last time, for the road. Naku, yan ang masama yung one for the road na yan eh. Diyan maraming nadadali. Nako. Congress pa naman ng handmaid, sabi ni Kuy. Kaya nga. Ay, paano natin to ibabangga dun sa sa gospel? Wala pa Hindi meron pa tayong second reading, bro. Ito siguro, ito, at saka itong Hindi, yung kakalimutan mo na yung mga mo. Oh. Di ka na di mo na siya uhusgahin kasi kalimutan ng nakaraan eh. Ito, kalimutan ng nakaraan. Wala nang paghusga. Actually, Come on. gumawa ng daan dyan, ang ibig nyo sabihin dyan, ang daan na ginawa ay si Jesus. He is the way, the truth, and the life. Oo. Yan. Tingnan mo yung Tama ka dyan. Tingnan mo yung yung pagbasa dun sa before po nung before nitong mga pagbasa na binasa natin. Ang nakalagay po dun sa verse 11, kung babasahin niyo po yung nasa ibabaw, tingnan niyo po, ako ay si Yahweh. Wala nang iba pa, walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. O, di ba? Yun! Siya ang daan. Di ba? Yun eh. O, di ba? I and the Father are one. Sabi naman ni Christ. Para sa prutas. Para makakain ka ng prutas na walang balat kahit O, saan. Kain ng God prutas. pa rin talaga. Siya pa rin talaga. Ang Panginoon pa rin talaga ang gumagawa lagi. Siya nga nang una nagmahal eh. O, siya ready pa rin siya talaga magpatawad. Ang kailangan lang natin gawin ay Lumapit. to repent and Ang ginawa no, prodigal son, bumalik sa kanyang anak. Bumalik. Magbalik. Eh yung pinakamatanda, ayaw pumasok sa sa bahay. Oo nga. Nagdala pa ng Jelly. adultery na babae, nagpinakita pa. Gusto pang makiapid. Ayun, umalis. Nasaan na yun? Wala yata yun doon sa istorya. Pinakamatanda, di ba? O yung pinakamatanda, umalis din eh. Siya yung nagdala ng babae eh, di ba? Pinakamatanda. Kasi nga, gina-justify niya na pwede pa daw makiapid. Brother Tunying, ayan. Kaya nga, wag maging mambabatas nung gumagawa ng... Temo na. Pakikiapid ba yung nakikipagtalik ka sa wala namang asawa? Fornication po yun, opo. O Against pa rin yun sa sa... Oo nga, pero hindi pakikiapid. Thou shall not commit adultery pa rin. Kasi pwede ka lang makiapid sa asawa mo. Sa hindi mo asawa, hindi pwede.
Pakikiapid ba yun? Wala Oo. naman siyang asawa eh. Ikaw may asawa. Wala rin. Pero alam nyo, meron talagang merong scientific basis kasi yung daw pagka ang asawa mo ha, tapos nagkaroon kayo ng relation, tapos nagkaanak kayo, alam nyo yung asawa nyo, meron siyang, yung magiging anak niya, meron sila talagang, ah, may tawag sila dun chimerism microchimerism or something. Basta meron specific term na hindi mawawala na yon dun sa anak at saka dun sa asawa. Kaya talagang ganun na lang yung relation ng mother sa mga anak. So kaya ingat talaga na kasi yung cells na yun or yung DNA na yun napapas dun sa mother, may exchange pa rin pala. Supposedly yung cord, yung umbilical cord hindi dapat magdadaan, walang exchange talaga, di ba? Pero ang nagno-nourish nga kasi dun sa bata yung blood coming from dun sa mother. Hindi naman talaga yung blood kundi yung nourishment Pero sa recent na studies, meron daw na nangyayari na yung napapas din sa bata yung DNA papunta sa ina. Kaya ganun na lang daw yung relationship ng anak sa nanay. At yung nanay, dala-dala na niya yun. So kung ilan man yung naging anak niya, ganun din kadami yung yung connection na yun. Kaya mag-ingat talaga kasi kung makikiapid ka, tapos nagkaanak ka na pupunta yun doon sa yung nung sa anak na doon sa nanay. So kaya talaga siguro sinabi ni Lord na sa asawa ka lang talaga. Para kayo lang talaga, kumbaga exclusive. Ang tawag dyan, Brother Tunying. Alam mo kung anong tawag sa ganyan kung sa asawa lang? May tawag dyan. Ano po? Fasting. Abstinence. Abstinence. Hindi, fasting. Hindi, kasi ako, ang nakikita ko dyan, kapag nakiapid ka, ibig sabihin, nagkaanak yung asawa mo sa ibang lalaki, ay anong mangyayari? Yung sinasabi mo, Brother Alex. Andun sa yun? Andun sa magiging Ngayon, ang talagang katunayan dyan. Ano po? Ang talagang kasagutan dyan, kasi tayong mga tao ay hindi lang naman katawan ang pagkakalalang sa atin ng Diyos, hindi lang naman katawan Yun. Tayo ay nilalang din sa may Body and soul. espiritu. Body and soul. Oo. May espiritu, kaya ang babae at lalaki kapag ikinasal, ando doon ang Diyos, ando doon ang kanyang spirit. Okay? So kapag ikaw ay nakipag-apid, wala yung tamang espiritu na sinumpaan ninyo nung kayo'y ikasal. Ayun naman pala bakit pinipilit mo pa rin yung pakikiapid? Kasi ganito, realities, look at realities. Meron akong kasama rito, hinaghiwalay sila ng mag-asawa at siya ay nagkaroon ng tawag dito hindi naman kami dahil nagkaroon siya ng girlfriend, nagkaanak din sila. Okay? So, sa ngayon, maganda naman ang takbo ng buhay nila. Ano ngayon? Paano gagawin natin ngayon dyan? Ano may magandang takbo ng buhay, hindi naman yun, yun yung tinatawag na flesh. Balik po tayo Tanangin mo, yung spiritual life nila, kamusta naman? Balik po tayo dun sa sa gospel. Yung una nating keyword is hatol tsaka husga. Wala po sa atin yung paghatol at paghusga.
Kasi Oo. tayo po ay makasalanan din. Hindi tayo maghahatol, hindi tayo maghuhusga. So Pero it's not understood, for us to even talk about it. Huwag nating husgan Opo. yung tinan mo, pinakamatanong. tinan mo, tanongin din kita, Brother Tunying, tinan mo, marami nating mga elected officials. Wag mo sabihin, biglang, nung ma-elect, naging biglang mayaman. Ang dami, di ba? Ang tanong ko, sa tingin mo kaya, saan ang galing kayamanan? Grasya daw yun eh. Grasya. Ang question ko ngayon sa iyo, yan ba ay galing sa mabuti o sa masama? Katulad nung Wednesday, hindi ba yung sinasabi ni Jesus, yung namatay doon na pinatay ni Herod ng mga Galileans at yung nabaksakan ng Tower of Siloam na 18, sila ba ay makasalanan? Di ba? Sinabi ni Jesus, hindi. So, ang tinitingnan doon, kung sila man ay pinagpala sa material na bagay, tingnan mo yung kanilang spiritual life. Kasi spiritual life, diyan mo makikita yung kapayapaan ng isip, kapayapaan ng puso. Di ba? Marunong ba sila magmahal sa kapwa? Di ba? Yung mga biglang yaman, yun pa nga yung mahilig maliit ng iba. Mahilig magyabang ng kanilang yaman. Sabi nga ni Bishop Baron, 4 ang kasalanan ng laman. Ano yung 4 na yan? Yung paghahangad masyado ng kayamanan. Pangalawa, yung paghahangad ng masyado ng pleasure. Ano yung pleasure? Kasama na yung pangulo niya dyan. Kasama na yung mga alak, babae, sugal, at droga. Yan ang pleasure. Pangatlo, yung ang kasalanan ay yung gusto nila maging tanyag o fame. Fame. I'm gonna Tapos pangapat, gusto nila ng power. Kaya kita mo, maski ng barangay captain lang, nagpapatayan na. Because of power. Gusto nilang maluklok para sila merong kilala. Barangay captain ako eh. Di ba? Ganun yun. Bro, may pasok pa po si Brother Jerome. Okay. So, punta na tayo sa first reading. Ang first reading ay hinango sa Philippians, Brother Kuis. Ikaw po ang magbabasa sa first reading. Hinango sa Philippians chapter 3 verse 8 to 14. Alin? Ba't ikaw? Hindi. Ikaw ba? Hindi. Ikaw ba yung second reading? Sabi mo. Sige, ikaw. Brother Tonying. Sorry, Brother Tonying. Kasi akala ko mapagsalita ka na sa dami mong tanong eh. Hindi na nga si Brother Charles na nga lang. Ako na nga nag-opening prayer eh. Hindi, sa mamaya ang closing eh. Siya ang closing eh. Okay. Okay. Pilipos. Ang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Kabanata 3, mga talata 8 hanggang 14. 8. Ang sabi rito sa talata 8, ang pagbasa. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kung walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli,
makihati sa kanyang hirap at matulad sa kanya pati sa kanyang kamatayan. Sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Nagpapatuloy tungo sa hangganan. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin na ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay mahahantong sa langit. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Okay. Brother Tunying, since ikaw nagbasa, ikaw una kong tatanungin. Sa talata 8 at 9, ano ang sinasabi ni San Pablo na wala nang kwenta sa kanya? Ano ang pinakamahalagang bagay sa kanya? Ang sinasabi ni Pablo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Tuloy ko na po hanggang siyam. Hanggang 9 niya yan. 8 to 9. Hindi ko na hangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan ni Moses, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ayan. Salamat, Brother Tunying. Okay. Sa talata 10 hanggang 12, Brother Jerome, ano ang hangarin ni San Pablo na maganap sa kanya, sa buhay niya? At anong pag-asa ang kanyang tinitingnan? Sorry. Hanggang 12 na? Hindi, ang 11. Sige, hanggang 12 na. 10-11. Ah, Ang 11. tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. okay. Kois, talata 12. Diretso mo na hanggang 14. Anong sinasabi ni Pablo na hindi niya nakuha o hindi sa perpekto? At ano ang hindi niya iniisip? At ano ang kanyang ginagawa upang makuha niya ang kanyang hinahangad? Brother Kois, Kape-kape. talata 12 hanggang 14. Next po yan. 12 to 14. Ito lang, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Ngunit, nisikap kong maisagtuparan ang layon ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid,
Hindi ko inilalagay na natupad ko na ang mga bagay nito. Ang ginagawa ko na ngayon nalilimot ang nakaraan at sinisikap na makaramdam ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy lang ako 14. Nagpapatuloy lang ako tungkol sa hangganan na upang kamtan ang katimpalan at pagkatawag sa akin ng Diyos at pagmamagita ni Kristo Jesus ang buhay ng hahantong sa langit. Okay. Keywords na tayo. Keywords. Keywords. Pagkabuhay, Ano po? Pagkabuhay? Kalimutan ang nakaraan. Ando dito din eh. Hangaring makilalang mabuti si Kristo. Okay, meron pang isa. Kinalamutan ang lahat para kay Kristo. At ang pinaka last bro. Gantimpala. Patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala. Gantimpalang buhay na walang hanggan. Tapos Yun bro, yung last verse. ang kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan ay Ano hindi ang nang connection, sabi ni Brother Tonying, ay ng reading? ang kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggang ay wala sa mga batas at moral principles. Pagkos nasa isang tao lamang kay Jesucristo. Talaga bang walang langit dito sa lupa? Paano mo nasabi? Paano mo nasabi yun? Kasi parang lahat ng ating maririnig at mababasa ay ang tunay kaligayahan ay nasa langit. So talaga bang wala lang kasiyahan dito sa lupa? Meron Ano po yung meron pa rin bro. perfect- Kanya lang hindi siya panghabang buhay. Panandalian lang. Kumbaga po yung perfect happiness or joy. Yeah. You can only find it in heaven. Dito po kasi sa atin, gaya ng sinabi ni, sino po ba? Bernadette, si Saint Bernadette Soubirous, na there will always be suffering kasi hindi nga po perfect yung ano, Okay. yung happiness dito sa ano, sa lupa. Kaya nga po dito ang sabi nga ni ano, ni San Pablo, tularan nga raw yung ano, even yung kahirapan. Nabanggit yun, di ba? Yung suffering natin, yun ang langit Oo. dito Kumbaga, sa lupa. kasi yun yung para tularan mo Yun si ang cross Jesus natin Cristo, Yun ang itong Lent. Yan ang langit natin, yung mga pighati. Ano ba definition mo ng langit? Masaya, ligaya, masarap. Masaya. ano po yan? Taliwas po yan sa ano. Baka yan yung Pinakita fleshly. example niyan. Fleshly ano ba yan? Yan ba yung fleshly
desire. Tingnan nyo ang realities. Tingnan nyo ang nagaganap sa lahat ng dako. Ganyan ang nangyayari. Ngayon, dito lang sa Pilipinas wala akong pakialam kung sinong estupido ang Diyos nyo. Mahalaga. Mayaman ako. Lahat ng babae akin. Lahat ng kasiyahan akin. Sabi nga, bakit nauna pa kayo sa mayor? Ha? Nauna pa kayo sa mayor? Ang tanong ko, masaya ba siya? Maligaya ba siya? Hindi O naman nasa dapat. iyo na lahat? kaligayahan. Kung ikaw kunyari, meron kang 10 babae magaganda. Nasa iyo na lahat ng kayamanan. May malaki kang bahay, magagandang kotse. Masaya ka ba doon? Siya, masaya. Hindi lang masaya siguro are you at peace? May kapayapaan ka ba? Depende sa tao. Hindi. Ang tawag doon kasi Di ba sinasabi mo, Nandun din sa Kasi- may Bible verse din na aanhin ko yun if I gain the world but lose my soul. Suffer. Oh, Diba? what profit is a man Christ if he nagsabi gains the nun. whole world but suffer the loss of his soul? Yun, diba? O sinimplify ko na lang, Brother Jerome. Kasi yung Hindi ko sinasabi matandaan mo, yung brother, buong verse eh. brother Tunyeng, ang tawag dyan, carnal pleasure, Pleasure. hindi heavenly Fleshly pleasure. desire. Oo. Kasi nga, di May, ba may sabi carnal, mo, ibig sabihin, sabi mo na nga kanina, di ba, tayo mga tao, we are both, created with, body and soul. Hindi lang naman tayo body lang. May soul tayo. Kumbaga, ito ay, dress rehearsal lang natin ito dahil yung pinaka, main event sa langit. So, yun dapat ang ating tawag dito, pinagpa-practicean. Hindi yung, Dapat sa inyo maging pare at mga bishop kayo. bakit? Bishop Jerome and Bishop Alex yan. Huwag kang ganyan, Cardinal Butch. Na-promote ako ba? Di ba? Yun naman yun. Yun naman yung sinasabi dito. Kasi nga binanggit dito, tignan mo ang sabi dito. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. So talagang dapat we have to share in His sufferings, in His passion. So tamang-tama, akmang-akma talaga ito sa Lenten season. Na yun yung ating dapat na pinagninilayan. Yung paghihirap na ating Panginoon para sa atin. Di ba? Hindi naman niya ginawa yung paghihirap na yun para sa kanya. Para sa atin. Di ba? Yun lang ang tanong if you are willing to suffer, Brother Tonying. Yun. Yun na nga eh. Yun na nga yung yung pinopost na question ni Brother Tonying. Kasi nga, ang ang one way of thinking lang is yung carnal pleasure nga, sabi nga ni Brother Butch. Kasi nga, we're living in the flesh. Pero, sabi na rin nga kanina ni Brother Tonying, we are both body and soul. So, kailangan din i-nourish natin kung paano natin i-nourish yung ating katawang lupa. Dapat natin i-nourish yung ating espiritu. Kasi, yung katawan natin, merong expiry date. Pero yung espiritu, wala. Kaya it's either we go to eternal life or eternal damnation. Diba? So saan ang pipiliin mo? Ay, gusto ko doon sa eternal life kasi doon aircon. Hindi mainit. Hindi, lang yun ha. Joke lang yun ha. Kasi doon, perfect na yung happiness kasi makikita mo na si God. Makikita mo na si Lord. Meron ka ng beatific vision. Diba? Yun naman ang daw eh. Yun ang paghihirap sa purgatory because hindi mo pa nakikita si Lord o nasa purgatory ka. Bigyan muna Sa natin hell, ng syempre. oras na makapag-isip si Kuya Tonying. Diba? Tama po ba? Yun naman yung yun naman yung sinasabi. Napakalinaw nga dito talagang it is only Christ, no? Talagang talagang ikaw ay naniwala, nakinig, sumunod, at isinabuhay mo talaga si Kristo, hindi ka na talaga under the law.
So, Kuya Tonying, are you struggling with your fleshly desire as today? I mean, not only today, but could be recently or day to day? No. O no naman na talagang Oh, inaano naman lang niya pala tayo. eh. Tinetest lang niya tayo. Ha? Una, hindi ka mananatiling nagnanasa in fleshly desire. Sapagkat habang tumatanda ka, pang-ihi na lang yan. So, Di ba? ano pa ano pang desire mo? Di ba, Brother Tunying, parang pag nakaihi ka, para ang ginhaginhawa mo na. So, okay na ikaw bisitahin dyan ng mga handmaids? Hindi nga, wala na daw yun. Ano lang yan, pinopost lang niya yung question para meron daw tayong pagdiskusyonan. Meron pa po ba? Wala na, ang dami niyan bro. Haba na niya, no? Mas mahaba pa sa gospel, ah. Pahaba ng pahaba, oh. Hibla na, Brother Tunying. Magbigay ka ng hibla because you have been asking a lot of Ano bang questions. keywords natin dito? Awat, patawad. Copy. Lagay ko na din dito, ha? Oh, hibla-hibla na. Opo, kayo. Game na. Lagay natin dito. Ang kahabagan ng Diyos ay wala, ano bang ibig ko sabihin? Wala na akong inaasahan pa at wala na tayong pangangailangan pa kundi ang kahabagan lang ng Diyos. Kung sa English, what we only need is the mercy and grace and mercy of God. Nakikita Sa niyo po, Brother Tunying, okay na po ba yan? Sa Tagalog o gusto niyo English? Hindi, lagyan natin ng English. What we only need is the grace and mercy of God. Meron pa ba nagbigay ng At salvation, sabihin ko bro, salvation only comes. Friday, paglilig. Brother Alex, salvation only comes from our Lord Jesus Christ. Ayan na. Not from any laws. Ay, di ba yun na rin yun? Salvation belongs to our God. Kanta yun ba? Salvation belongs to our King who sits at, tama ba yun? The throne and unto the Lamb praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. O pwede naman teach muna yung sige, Brother Quiz. Meron ka na? Habang may buhay ay may pag-asa. Quiz, meron ka ng sinulat? I don't see it.
Brother Jerome, meron ka? English. Tinatawag tayo upang talikuran ng mga dating bagay. Magpasalamat. Ayun. Ayun, meron na sila parehas. Okay. Copy ko lang po. Copy. And then, English yun. and then paste. Hindi maintindihan yan eh. Kuya Then Tonyo. sabi naman niya, pwede daw English eh. Ang English mo rin yung sa'yo eh. Saan? Simple naman yung English ko. Simple. Tignan mo naman. We need Tignan yung only need English the na. Ang grace or bigat. mercy of God. The Lord is Tool. our only refuge when none is there for us. Let's keep our faith and hope. Ang ganda. Tinatawag tayo upang talikuran ang mga dating bagay. Magpasalamat sa mga biyaya at yung sentro ng ating buhay, si Yeso Cristo. Ito, okay din to. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa na lang para Hindi, pipili kompleto na na. ako. Kayo, pili na kayo. Hindi, ikaw na ang Para pumili kasi tiebreaker na lang ako. ikaw lang hindi pumili. So Alex, next week pa, Nagsunod next yan. LBS para habol sa Holy Week next week. Ano daw? Tito Alex, next week pa, next week. LBS para habol sa Holy Week next Di week. ba Holy Week na next week? Hindi pa. Kalima pa eh. Bali pang-anim na yung Holy Week. Hindi. This week, pag Sunday, Oo. 5. Kasi ano na eh. Oh, Sunday this na eh. Sunday, 5th na to, di ba? Oh, 5th na to. So, ika 6 week na yung Holy Week. Palm Sunday na, oo. Hmm. So, hindi tayo. Pwede pa nga tayo pwede pa pala na, Dalawa pa linggo. pwede pa palang mag-LBS next year. O, sige, Brother Kuis. Kuis, ikaw na next week. Ang facilitator. Palm Sunday is April 13. Pwede pa nga. Palm Sunday, April 13. O, pili ka na. Okay. Ako ito na lang kasi mas siya eh. Kumbaga mas hinimay. Tinawag tayo. Ano ito? Meron daw merong chat pa. What is it? Haba ng gospel. Oo, mahaba usually ang gospel pag Siguro na naman shortcut na lang. Maganda. Oo. Ito na lang, Bakit ito na lang. Ito na lang ilagay ko ha. Okay lang sa inyo? Copy. Maglagay na tayo ng ng mga yugot natin. Check mo ulit na sa buhay next week para meron tayo maikli ng gospel. Ano daw? Yung sa buhay next Sunday. Ito na natin para sa gospel ng Sunday. Para meron tayo shortcut dito. Ito sa akin, meron daw sa akin eh. Yung libro ng Corinthians. Tapos shortcut eh. Shortcut dito eh. Mahaba to eh. May yugot pa kayo? Or hamon? Yugot? Paano natin sentro ng ating buhay si Yeso Cristo? Although, sinabi na ni St. Paul, di ba? Tsaka yung sa paanong paraan mo
ma-overcome ang paghusga sa ibang tao. Kasi Ayun na lang ginawa ng siguro, mga mas maganda yon. Alisin ko ginawa na ng to ha. ginawa ng mga eskriba is maghusga, 'di ba? Oo nga. Sa pa sa paanong paraan mo ma ano nga Ano po, ba yung overcome mo? mapaglalabanan Mapag ang yung parang kakayahang maghusga. ang Lalo na ngayon, 'di ba na nakikita na ni yung mga mapanghusga. nangyayari sa Ay, ano ba nangyari? Tama ba? ang pagiging mapanghusga kapwa or Husga sa kapwa. First Friday, oo nga, quiz first Friday, kaya dapat matapos na natin para makasimba tayo bukas. Meron kang hamon? Meron pa po ba kayong reflection question or okay na sa inyo to? Brother Butch, okay na kayo? Wala na. Wala na, bro. Hamon na lang. yung hamon Wala sa na. aking Meron lang sarili akong... Ay, hamon meron, bro. Ano po? Tayo ay napatawad. Tayo ay pintatawad. hibla yata yan. Hibla yun. Ha? Hibla yun. Hamon. Ah. Ano yung challenge? Tayo ay ginagawaran ng awa ng Diyos. Paano ako magbibigay din ng awa sa aking kapwa? Hugot Hindi yun. yugot Sandali. yan. Paano ako Magbibigay magbigay ng awa ng sa aking kapwa? At Dahil awa at ako'y pagmamahal. awa at pagmamahal? Okay na po yan? Paano kung wala ka na? Paano kung wala ka na? Ayan, confession. Dapat, that's my challenge is to do may katubig ka to do my devotional confession first Friday. In reparation for the Bakit mali yata yan? Huh? Ano po ang lalagay natin? Confession? O paano nga mas magandang The Carol Confession. Mandatory ang confession ngayong Kwaresma. Ano pa po? Yung tatlong bagay, manalangin, mag-ayuno, at Magbigay, maglimos. maglimos, manglimos. charity. Sa misa, magagawa mo yan. Offer mo yung misa sa mga conversion ng ibang mga tao. Yung mga nakikita mong di ba? Kayamanan ng mga politiko or pagiging obstinate na sa kasalanan. Offer natin yan. Paano masasabihin yung Amazing. mag-participate? Hindi. Ano po yan? Magbisita.
Regular confession. Sa iglesia. Nagbisita iglesia ba kayo mga tito? Sa ano kami, meron kaming parang Pilgrim. Pilgrimage. pilgrim sa May 1 pa kami. Yung sa aming parish. Makibahagi sa banal na misa, dumalo, at ano yung makibahagi rin, makibahagi sa lahat ng gampanin Ng simbahan. ng simbahan sa mahal na araw. Station of the Cross every Opo. Friday. Tapos Holy Hour bukas. Tsaka Birthday ko sa Easter Sunday, birthday ko, magregalo kayo. yun, Birthday mo? Ano bang birthday mo? Ano bang Easter Sunday? 13 plus 7, 20? Yeah. April 20? Bibigay ko lang sa inyo yung GCash number. Happy birthday to you. Napadala ko sa inyo yung GCash number. How are you? Ay, hindi pwede yun. Kailangan kakain din kami. Di ba, Brother Jero? Dapat magbo-blowout siya. Lenten recollection ako sa Monday sa Kapas with Archbishop. Uy, si Sok, galing naman si Father si Bishop Sok Villegas. tagaling gayon. Uy, pakihalik na lang ako sa kanyang sa kanyang ring, please. Holy hour. And pray for Dami na our niya. intentions. Dami naman nga. Yun nga lang pangungumpisa, lang haba na. Sorry. Okay na po yan? Ano pa ba natin? Specify ba natin lahat ito? Hindi na. Hindi na. Okay na po? Bukas. Okay na. Confess. Okay. Ako tapos na ako nag-confess na ako. Okay na po? Okay. Okay na. Okay, stop share ko na. Uy, nakahanda na sila lahat. Kuys, magpakita ka na. Asa na si Tunying? Kuya Tunying, where are Ayun, you? Ika, Nakatulog na. Tunying. Ayan na, nakaposing na Wahid Itnin Talata. Sandali lang po. At ating na siya Tony, no? lagay sa LBS. One more time. This time with feelings, ha? Okay, 1, 2, and 3. Talagang feel ah. Tapang ng para talaga may Brother Kois, closing fleshly prayer. desire, ah. May closing prayer na. Brother Kois, closing prayer. Isal. Boys, closing na po. Kape-kape. Holy Spirit, Uy. Marinig, quiz, pakilakasan. hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. O Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. Pray for us. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Saint Amen. Joseph. Amen. Magandang gabi po muli. Have a good night, Magandang gabi. everyone.